Sa pagsamba. Pinakadakilang Diyos ng Diyos ay pasalamatan, ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Tayo pong lahat, makapangyarihang higit kanino man itong Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili pang mahabang panahon. Kung awitin ang awit ng pagpupuri o worship the King. Manalangin. O dakilang Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, muli po nagpupurit, nagpapasalamat kami, Panginoon, na sa araw na ito, muli may pinagkaloob ang araw na ito at oras, Panginoon, na muli kaming matipon, muling masamba ka namin naman sa pamamagitan lang ng mga gadgets na ito, at salamat, Panginoon, dahil ikaw din ang nagpo-provide po ng lahat ng ito. Muli, Lord, ang mensahe na ibibigay mo sa pamamagitan ng aming pastor ay aming maisapuso at maisaisip, aming maipamuhay, Panginoon, at alam namin, Lord, na ito kalugod-lugod para sa iyo. Muli, Lord, pagharian mo po ang bawat tahanang nakikinig ng araw na ito, at ikaw po, Panginoon, na siyang maghari sa bawat tahanan ng iyong mga anak. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay dinudulog po namin sinasamo sa tamang pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nagagalak at nagpupuri dahil ngayon ay muli tayong magsasama-sama upang magpuri, magpasalamat at mag-awitan para sa ating Panginoon.
tayo po ay dapat magpasalamat anuman ang nangyayari sa ating buhay, lalo po ngayon na patuloy pa rin ang virus sa ating kapaligiran. Kaya po kahit anumang mga mangyari sa ating mga buhay, sabi nga po ay patuloy tayong magpuri pa rin, magpasalamat dahil ang Panginoon ay hindi tayo pinababayaan, hindi tayo iniiwanan at lagi siyang nasa sa atin. Kaya sa umaga pong ito, ating pong awitin ng salamat, salamat. Mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Jesus ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Patuloy po tayong magpuri sa Panginoon. Sa oras pong ito ay naaniyahan ko bawat isa na tayo po ay dumulog sa Panginoon. Tayo po ay magpakumbaba at minsan pabuksan natin ang ating mga puso upang magpuri at magpasalamat para sa kabutihan na nagmumulat lamang sa ating Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog
makanihikan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanihikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanihikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga mapurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Aming Diyos, aming Ama, salamat po Panginoon sa mga papuri at pagsamba, Panginoon. Inaalay po namin ang lahat ng aming boses, Panginoon, at ang aming papuri, Panginoon, at pasasalamat para sa iyo. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming pagsamba at nawa, Panginoon, ikaw maging sentro nito. Ingatan niyo po ang bawat isa sa pandemya, Panginoon, na kinakaharap namin. Ikaw nawa, Panginoon, ang aming maging tuntungan, Panginoon, at maging gabay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po sa sagotang pagbasa. Ito po ay makikita sa Aklat ng Awit, 107, talata 1 hanggang 9 at 43. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Sa sariling bayan, sila'y inipot pinagsama-sama. Silang at kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Wala nang makain kaya't sila'y nagutom, nauhaw na lubha. Ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na ng hina. Inalis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan. Tuwirang dinala sa payapan lungsod at doon tumahan. Mga nauuhaw
uhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Mga nagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Tayo pong lahat, kayong matalino, ang bagay na ito'y inyong unawain. Pag-ibig ni Yahweh na di kumukupas ay inyong tanggapin.
Ang pagbasa sa Lumang Tipan ay matagpuan sa Genesis 48:8-16. Nang makita ni Israel ang mga anak ni Jose, tinanong ito ba ang iyong mga anak? Opo, sila po ang ipinagkaloob sa akin ng Diyos dito sa Ehipto. Tugon niya, sinabi ni Israel, ilapit mo sila sa akin at basbasan ko. Halos hindi na makakita noon si Israel dahil sa kanyang katandaan. Inilapit nga niya si Jose, ang mga bata at sila'y niyakap at hinagka ng matanda. Sinabi ni Jacob kay Jose, wala na akong pag-asa noon na makikita pa kita ngayon. Nakita ko pati iyong mga anak. Inalis ni Jose ang mga bata sa kandungan ni Israel at yumuko siya sa harapan nito. Pagkatapos inilapit niya sa matanda ang dalawang bata, si Ephraim sa gawing kaliwa at si Manases sa gawing kanan nito. Ngunit pinag-cross ni Israel ang kanyang kamay at ipinatong ang kanang kamay sa ulo ng nakakabatang si Ephraim at ang kaliwa sa ulo ni Manases at sila'y binasbasan. Pagpalain nawa kayo at laging subaybayan ng Diyos at pinaglilingkuran ni Isaac at ni Abraham. Ng Diyos na sa akin nangalagat pumapatnubay simula sa pagkabatat hanggang ngayon man. At pati na ang anghel na nasa akin ay nagligtas. Pagpalain nawa kayo, tanggapin ang kanyang basbas. Maingatan nawa ninyo at tagayin ang oras-oras ang pangalan ko at ang pangalan ni Abraham at ni Isaac. Nawa kayo ay lumago, dumami at lumaganap. Ang ikalawang pagbasa ay matatagpuan sa ikalawang Timoteo, Kabanata 1, 3-7. Tuwing inaalala kita sa aking panalangin araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng may malinis na budhi gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. Kapag naalala ko ang iyong pagluha, nananabik akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Dahil dito, ipinapaalala ko sa inyo na pag-alabin mong muli ang kalooban na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Pinagpala ko ang salita ng Diyos. When I am
down, and oh, my soul so weary. When troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Isang mapagpalang umaga sa mga ating lahat. Ngayon po ay isang special na araw para sa ating mga lolo at mga lola, sapagkat sineselebrate natin ngayon ang Grandparents' Day. Nagsimula sa US, medyo matagal na proseso mga kapatid. Hinintay bago ganap na maiproklama ang National Grandparents Sunday. Imagine natin, nag-start yan ng 1969 sa pamamagitan ni Russell Cooper. At noong 1973, hindi ito nakapasa sa Senado. Binalik ng 1977. Pero by that time, marami ng senators ang sumuport. Kaya ito ay pumasa na sa Senado, pasado rin sa Kongreso. At noong August 3, 1978, si President Jimmy Carter ay nag-sign.
ng proclamation, to honor grandparents. Ginawa niyang isang opisyal na Sunday after Labor Day ay National Grandparents Day. Dito sa ating bansa, sinelebrate natin ito, nag-start noong 1987. Tayo naman ay isang selebrasyon ng Family Day. Nagawa natin ito, binubusog natin ng pagmamahal ang ating mga lolo at lola. Naalala ko ang isang kwento tungkol sa isang lola sa edad na 47, napakabata niyang lola. Pero isang araw siya'y na-heart attack. Nag-critical yung kanyang kondisyon at nung siya'y naroon sa critical condition, nagkaroon siya ng pangitain. Nakausap niya ang anghel ng Diyos. At ang sabi niya, sana po pagalingin niyo ako at sana mabuhay pa ako ng 30 years or higit pa. Sabi sa kanya ng anghel ng Diyos, sige, 30 years and more. So, hindi nagtagal, bumuti ang kalagayan ng lolang ito, nakalabas siya ng ospital. Nung paglabas niya ng ospital, very excited siya dahil nasa isip niya, mabubuhay pa siya ng 30 years, di ba? So imagine natin, after ng kanyang critical na naging kalagayan sa kanyang heart attack, meron siyang iniisip na 30 years pa siyang mabubuhay. So ang ginawa niya, nagpunta siya sa isang doktor at nagpa-facelift siya, nagpa-sexy siya, nagpatanggal siya ng fats, liposuction, lahat, pinagawa niya. Tapos paglabas niya ron, nagpa-parlor siya. Talagang reband, kung todo at pati kulay ng buhok. So talagang total makeover. And then after noon, paglabas niya sa parlor, nung siya'y papauwi na, nahagip siya ng ambulansya. On the spot, patay po siya. Tapos, sabi niya rin sa anghel ng Diyos, bakit niyo po inalaw na mahagip ako ng ambulansya? Ang sabi niyo, 30 years. Mabubuhay pa ako. Ba't nagkaganon? Sabi ng anghel ng Diyos sa kanya, ikaw ba yun? Hindi kasi kita nakilala. Sa umagang ito, tunghayan natin si Jacob. Nang makita at makilala niya ang kanyang mga apo kay Jose. Naniniwala ako na hindi lang si Jacob, kundi lahat ng mga lolo at lola. Sa panahon, yung unang tagpo na makita nila yung kanilang mga apo. Natitiyak ko na gano'n na lamang yung kanilang kasiyahan. Walang mapagsidlan, walang mapaglagyan, nag-uumapaw yung kagalakan. Sabi nga yung mga magulang, masayang-masaya, pero doblihin mo ang saya ng mga lolo at mga lola. Diba? Kaya nga, grandparent, grand, mas malaki. Dito sa mga talata na ating binasa, ipinahayag ni Jacob kung gaano kalaki ang kanyang kagalakan, ang kanyang pasasalamat. Kasi, nung una, hindi na siya umaasa dahil ang buong pagkakaalam niya, wala na si Jose. At mula nung malaman niyang si Jose na minamahal niyang anak ay patay na, ito'y binalita sa kanya ng iba niyang mga anak, labi siyang nalungkot. Kaya, siguro, yung kanyang pagdanais na makita si Jose ay maging sa panaginip, inaasam-asam niya. Di ba? Pero, sa tingin ko, kung meron mang awitin na aakma sa nararamdaman ni Jacob nung panahon na alam niyang wala na si Jose, ang sabi niya, di na ako
aasa pang muli, kung ikaw ay babalik, saka na lamang ngingiti. Tandaan mong mahal kang talaga, tanging ikaw lamang ang nasa aking alaala. Kaya nung makita ni Jacob, ang sabi niya sa talata 11, sabi ni Jacob kay Jose, wala na akong pag-asa noon na makikita pa kita. Ngayon, nakita ko, pati ang iyong mga anak. Isang kagalakan, makita natin ang ating mga apo. Ito'y isa sa ating panalangin na masubaybayan ang paglaki ng anak, makita ang kanilang buhay at pagtatagumpay. At sana maalagaan natin yung ating mga apo. Sabi nga sa Psalms 128, verse 6, may you live to see your children's children. Peace be on Israel. Isang pangarap naming mga magulang, opo, kasama po ako dyan, na magkaroon ng mga apo. Pero sa tamang panahon, huwag muna ngayon. Kaya ang hiling, ang bawat magulang ay mahabang buhay. Kalakip ang lakas at magandang kalusugan. Sa sinabi ni Jacob, makikita natin kung gaano siya nasiyahan na makilala ang kanyang mga apo. Parang humingi siya ng tinapay at binigyan siya ng burger. With cheese pa. Lubos na kasiyahan. Hindi natin mailalarawan. Ganun na lamang ang kanyang kasiyahan sa Panginoon. Na para bang isang panaginip na nagkaroon ng katuparan. Kaya makikita natin sa tagpong iyon, ipinadama ni Jacob ang kanyang pagmamahal. Sabi sa talata 10, halos hindi na makakita noon si Israel dahil sa kanyang katandaan. Inilapit nga ni Jose ang mga bata at sila'y niyakap at hinagkan ng matanda. Na-imagine ko ang higpit ng yakap at halik ni Jacob. Naalala ko tuloy ang kanta ni Ray Valera. Kay sarap ng may minamahal, ang daigdig ay may kulay at buhay, at kahit na may pagkukulang ka, isang halik mo lang, limot ko na. Punong-puno ng kasiyahan, pasasalamat at pagmamahal dahil nais niyang sa yakap at halik ay maipadama niya sa kanyang mga apo. Ang kanyang pagmamahal. Na nandito ako, meron kayong lolo na nagmamahal sa inyo. Kaya kayong mga apo, tandaan nyo, bukod kay nanay at tatay, andyan si lolo at si lola. Nagmamahal sa inyo. Anuman ang kanilang pagkukulang, mahalin natin sila. Di man sila nagsasalita, pero ang nasa isip nila, laging ang mga apo. Huwag mahirapan, huwag masaktan, maging sa mga karamdaman. Naniniwala ako na yung mga bulong na, Panginoon, huwag po sana ang apo ko. Sana ako na lang. Tutal, matanda na ako. Handa silang magsakripisyo alang-alang sa atin. Kaya mga apo, mga anak, mahalin natin ang ating mga lolo at ang ating mga lola. At hindi niya lamang ito ipinadama sa pamamagitan ng kanyang mga yakap at halik. Kung titingnan natin sa talata 14 hanggang sa mga sumusunod, ang sabi, binuhos ni Jacob
ang pagpapala sa kanyang mga apo. Ganito yung ating mababasa. Ngunit pinagkrus ni Israel ang kanyang kamay at ipinatong ang kanan sa ulo ng nakababatang si Ephraim at ang kaliwa sa ulo ni Manases. At sila'y binasbasan. Pagpalain nawa kayo at palaging subaybayan ng Diyos na pinaglingkuran ni Isaac at ni Abraham. Ang Diyos na sa aki nangalagat pumatnubay. Simula sa pagkabatat, magpahanggang ngayon man. At pati na ang anghel na sa akin ay nagligtas, pagpalain nawa kayo, tanggapin ang kanyang basbas. Maingatan nawa ninyo, taglayin oras-oras, ang ngalan ko at ang ngalan ni Abraham at ni Isaac. Nawa, kayo ay lumago, dumami, at lumaganap. Makikita natin sa pagpapalang ito, ipinakilala ni Jacob ang kanyang pananampalataya. Ang Diyos na kanyang pinaglingkuran, ang nais niyang maranasan ng kanyang mga apo. Mag-ingat, magligtas at magpala sa mga ito. Kung paanong siya ay nagtapat sa kanyang Diyos. Nais niyang maging tapat ang kanyang mga apo upang tamuhin nila ang tagumpay mula sa Diyos. Ang pag-ibig at pananampalataya sa ating buhay na Diyos ay napakagandang pamana na maibibigay natin sa ating mga anak at mga apo. Sabi nga ni Pablo sa talata 5 sa 2 Timoteo, kabanata 1, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang pinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Kaya mga lolo at mga lola, basbasan natin ang ating mga apo. Nakatitiyak tayong tatanggap sila ng pagpapala mula sa ating Diyos na pinananaligan. Sabi sa talata 6 ng Timoteo, kabanata 1, 2 Timoteo, dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na pag-alabin mong muli ang kaloob na ibinigay ko sa iyo. Ibinigay sa iyo ng Diyos, nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Nakita natin mga kapatid, nang ipatong ang kamay, tumanggap ng pagpapala ang pinatungan. Ang sabi, hindi espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Ang tinanggap. Kaya ang ating mga anak, ang ating mga apo ay patuloy nating patungan ng ating mga kamay. Patuloy nating pagpalain. Basbasan natin sila. Maging kasiyahan natin ang patuloy nilang tanggapin at amuhin ang mga biyaya mula sa Diyos. At mga anak, mga apo, patuloy naman nating italaga. I-commit natin totally sa Diyos na pinagdilingkuran ng ating mga magulang, ng ating mga lolo at lola, yung ating mga buhay. Ang tunay na Diyos na siyang nagpapala sa atin magpahanggang yon, ang patuloy nating mahalin, pagtiwalaan, at paglingkuran. Sa Diyos ng ating mga magulang, mga lolo at lola, maglilingkod tayong lubos. Amen? Dahil sa mga katotohanan ito, marapat lang na sila, ang ating mga lolo at lola, ay ating mahalin, alagaan, at tulungan. Mga kapatid, ano man ang kanilang mga kahinaan, lagi tayong magpasalamat sa Diyos sa kanilang mga buhay. Tunay naging pagpapala sa bawat isa sa atin. Kaya mga lolo at mga lola, nagagala kami sa Panginoon sa inyong mga buhay, sa inyong pag-ibig
at sa inyong pananampalataya. Mabuhay po kayo. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang umaga po. Ito pong air mist ay magagamit natin sa pag-sanitize ng ating iglesia. Ganon din po ang mga Biblia ay makakatulong sa pag-aaral sa ating extension classes. Sa ngalan po ng mga mag-aaral, kaanib ng Board of Trustees at ng Malabon Central United Methodist Church, ito po ay aking tinatanggap at nagpapasalamat kami sa nagkaloob ng mga bagay na ito. Sa mga nais pa hong mag-donate, makipag-ugnayan lamang po sa ating pastor. Salamat po. Purihin ang Panginoon. Ayan, narinig natin ang pagtanggap mula sa ating BOT. Ito po yung disinfection fog machine, nakaloob ng ating kapatid na ayaw magpakilala, kasama ang mga Bibles na ating pamamahagi sa pamilya ng mga estudyante natin sa extension class. Sige po, atin pong ipanalangin ang mga biyayang ito. Dakilang Diyos, naririto kami nagpapasalamat sa mga pagpapalang ito. Para sa iyong kapurihan, itinatalaga namin, Panginoon, ang mga gamit na ito. Basbasan niyo po, Panginoon, kami. Kaya hindi nang nagkaloob, dakilang Diyos, pagpalain niyo po. At dalangin namin, Panginoon, ang iyong mga anak, patuloy na pagpalain niyo at patuloy naming makita na nais namin, Panginoon, na maging daluyan, maging katugunan sa mga pangangailangan pang ipinakikita niyo sa amin. At patuloy mo pang busugin ng mabubuting bagay ang iyong mga anak. Bukas ang puso, bukas ang palad, Panginoon, sa pagkakaloob para sa iyong kapurihan. Muli po, Panginoon, tinatalaga namin sa iyo ang mga gamit na ito. Naway maingatan po namin at yung hindi namin kaya, kayo po ang tumulong
na mag-ingat, Panginoon, at patuloy itong magamit sa kapurihan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Dito po tayo sa awit ng pasasalamat, dakilang katapatan. Tayo manalangin. Banal naming Diyos, lubos kaming nagagalak sa umagang ito na pinagkaloob sa amin ang kalayaan na magpuri at sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Patuloy ka naming dinadakila at pinasasalamatan maging sa pagkakataon na naitaas namin ang aming pasasalamat sa iyo sa buhay ng aming mga lolo't lola. Salamat sa kanilang mayamang pag-ibig, pag-aaruga at pagpapala. Dalangin po namin, patuloy niyo po silang bigyan ng lakas at magandang kalusugan. Ikaw po ang Diyos ang kanilang maranasan sa bawat pag-aalaga namin, Panginoon. Salamat po. Madama nila ang iyong kaaliwan at kapayapaan sa bawat araw ng buhay. Panginoon, hinihiling din po namin ang patuloy na pagpapala niyo sa karamdaman ng mundo. Hinihiling namin nawa mapawi na po ang COVID-19. Sa pangalan ni Jesus, ang mga infected gumaling nawa. Ang mga frontliners panibagong lakas at kasiglahan at ang kanilang kalusugan ay lagi niyo pong itaguyod. Ang mga nawalan ng trabaho, bigyan niyo po ng pagkakataong muli. At ikaw rin po ang magbigay kaaliwan sa mga naulila ng kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy niyo ibalik sa amin ang panibagong kasiglahan at kaaliwan. Ang aming mga pag-asa ay patuloy niyong buhayin sa pangalan ni Jesus. Panginoon, hinihiling po namin maging ang mga karamdaman ng aming mga kapatid na hindi COVID, Panginoon.
Balit patuloy na nasa banig ng karamdaman, patuloy niyo po silang hipuin at pagalingin. Tita Presi, Panginoon, alalahanin niyo po ang kanyang katapatan sa paglilingkod. Lubusin niyo po ang kanyang kalakasan at kagalingan. Sa pangalan ni Jesus. Si Johan Santos, tulungan niyo po. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng panibagong pag-asa. Tulungan niyo po siyang patuloy na magtiwala sa iyong kapangyarihan. Salamat, Panginoon. Inihiling din po namin ang lubos na kagalingan ni Sharon Kasiguran. Minsan ka na niyang naranasan, Panginoon. Muli niyo pong ipagkaloob sa kanya ang lubos na kagalingan sa pangalan ni Jesus. Si Nikki Navarrete, hinihiling namin, Panginoon, na patuloy niyong itaguyod sila ng kanyang baby. Nahatan niyo po hanggang siya'y makapanganak. Ipagkaloob niyo po ang lahat ng kanyang pangangailangan at katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Inihiling din namin ang kagalingan ni Arnie Gregorio, Panginoon. Maranasan kanya na ikaw ang dakilang manggagamot. Sa pangalan ni Jesus, magtagumpay siya sa kanyang karamdaman. Ipinagkakatiwala namin siya sa iyo. Salamat po. Gayun din, Panginoon, nihiling namin ang lahat ng aming mga magulang, ang mga senior citizen. Patuloy niyo pong hipuin, abutin niyo ang bawat isa at pagalingin. Dumaloy ang iyong kaginawahan sa aming mga lupang katawan. Basbasan niyo kami, Panginoon. Dalangin namin, Lord, hindi lang ang physical na karamdaman, kundi ang aming mga spirito ay patuloy niyong pasiglahin. Busugin ang iyong pag-ibig at pagpapala. Salamat po. Salamat, Panginoon. Inaalaala rin namin sa diwang ito, Panginoon, ang aming mga kapatid na nagdadalamhati, ang pamilya Flores, Panginoon. Sa pagpanaw ng kabiyak ni Nanay Miriam, pagpalain niyo po ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo. Pikisin niyo sila ng iyong pagmamahal, katatagan, mumula sa iyo't kaaliwan ng kanilang maranasan. Tulungan niyo po sila sa kanilang kalungkutan. Maghari ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Salamat po. Dinadalangin din namin ang mga kapatid namin nagdiriwang ng kaarawan sa linggong ito. Patuloy niyong dinggin ang kanilang mga kahilingan sa iyo. Sa ikalalago ng kanilang pagkakilala at pananalig. Salamat, Panginoon. At sama-sama kami, lumalapit, Panginoon, at tinihiling na patuloy niyo kaming tulungan mamuhay ng may katapatan sa iyo na aming Diyos. Lalong higit ang mga namumuno, ang iyong mga hinirang sa aming bansa, Panginoon. Mula sa aming Pangulo, President Rodrigo Duterte, bigyan mo kaming lahat ng takot sa iyo, Panginoon, at mamuhay kami na ikaw ang pinaglilingkuran, hindi ang aming mga sarili. Hindi kami matakot sa kapwa namin tao, Panginoon, na may hangganan ng buhay, kundi ikaw ang aming katakutan at paglingkuran at ang kalooban mo ang aming susundin, upang ang lahat ay makapamuhay ng may kapayapaan, kasaganaan at kagalakan sa pangalan ni Jesus. Muli, dakilang Diyos, umaasa kami na patuloy niyong pagpapalain ang aming mga samot dalangin at patuloy naming tanglayin ang mayamang pagkakataon na laging makapaglingkod sa aming Diyos, aming Panginoon at aming tagapagligtas. Binabalik namin ang lahat ng kapurihan at karangalan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. At ngayon tanggapin natin ang walang hanggang pagpapala, buhat sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Mamuhay tayo, punong-puno ng kagalakan sa ating patuloy na paglilingkod ng may katapatan. Sa karangalan at kaluwalhatian ng Diyos, mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Nabati po natin ang mga may kaarawan sa buwan na ito. Michael Dico, September 13.
Grace Hilario at Jonel Capili sa September 14. BJ Esber at Joel Santos sa September 15. Ezekiel Pechardo at Maren Geronimo sa September 16. Dave Cesar de la Cruz, Ace Pador, Sam Romero, Grace Romero sa September 17. At si Grace Modrigo sa September 19. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Kuya Jonel. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. God bless you, Kuya Jonel. God bless you always. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Kuya Jonel. Happy birthday to you. Happy birthday, Jonel. God bless you. Purihin ang Panginoon sa buhay mo dahil patuloy kang ginagamit sa kanyang ministeryo. Tunay nga na napakapalad ng Malabon Central dahil kami ay merong artistahin na si Tirso Cruz III ay Vic Soto yata. Ay, hindi. Professor Jonel Capili na kapiling namin no, sa mula noon hanggang ngayon ay patuloy na naglilingkod at maglilingkod para sa Panginoon. Kahit na may mga pandemya na tayong kinakaharap, ay tunay nga na hindi ka bumibitaw lalo na sa choir at ikaw ang isa sa mga ilaw na tinitingnan namin. Maraming salamat Kuya Jonel sa buhay mo at nawa ay patuloy kang pagpalain, patuloy kang patnubayan ng ating Panginoon, lalong-lalo na sa kanyang mga ministeryo, sa mga gawain na para sa Kanya. Maraming salamat dahil mahaba yung pasensya mo. Maraming salamat dahil sa tiyaga mo sa pagtuturo ng choir, lalo na ngayon na mahirap yung ating yung sitwasyon natin. Again, Kuya, we are so blessed to have you, and we love you so much, and God bless you, Kuya. Happy birthday from Malabon Central Chancel Choir and your Malabon Central family. Happy birthday!